What's up, Coconut Poknut, and welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! Buhay nga naman, parang life. At dahil nga bored ako for today's video, kaya naman napag-decidean ko na mag-vlog. Hindi ko pa nga sana ito gagawin kasi nga dahil sa nangyari sa aking pamilya. Pero dahil nga kahit na maglupasay ako dyan, umiyak ako ng umiyak, wala na tayong magagawa. At ayun nga, sa dami nga na nangyari, ang dami ko rin talagang na-realize at natutunan sa mga problemang nagdaan. At kung kayo nga ay active dito sa aking Facebook page at kung nakikita nyo ang mga pinopost ko, for sure alam nyo ang problemang pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Kahit ganun pa man, sa daming problemang nagdaan, hindi pwedeng panghinaan tayo ng loob. Dahil may mga taong umaasa din sa atin, kaya kailangan malakas talaga ang ating loob. Kailangan strong-strongan tayo, ganon. At lagi nating tatandaan to na hindi tayo papabayaan ng nasa itaas. Basta bay buo ang tiwala mo sa kanya. And yes, bored po ako dito sa bahay, kaya gumawa na rin ako ng gawaing bahay at sinimulan ko na nga itong paglalaba. Wala lang, nasingit ko lang bakit may angal ka, charot. So anyway, by the way, highway. Marami nga nagtatanong kung ano ba daw talaga ang nangyari sa kapatid ko. Nasabi ko na nga kung ano ang nangyari at kung hindi mo nga napanood, balikan mo na lang yung video in-upload ko. Para nga hindi na tayo pa ulit-ulit, charot. At doon naman sa mga nagtatanong ng update, kung ano na nga ba ang nangyari doon sa pumatay sa kapatid ko. Ayun, malaya pa din. May mga kamag-anak ngayon na nagsasabi na sumuko na daw. At para nga makasure ay tinanong nga ng kapatid ko doon sa police station kung may sumusuko na pero wala pa daw. So anyway, ito nga si David ay papasok na ulit sa kanyang trabaho at sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa asawa ko sa sobrang bait niya. Dahil ako nga lang ang inaasahan ng mga kapatid ko, kaya pati si David ay tumutulong na rin sa kanila. At isa lang talaga ang dasal naming dalawa, ang huli ang pumatay sa aming kuya. At pag alis nga ni David, ito back to work ulit tayo para maaliw tayo for today's video. Yung aking mga labahin nga pala ay tutupiin na lang yan at nakatapos na din ako mamalansya. After ko nga matapos ang aming laundry, ay lumabas na ako dito sa aming likuran para makalanghap na sariwang hangin. Ang ganda nga ng weather today dahil mahangin pero hindi masyadong mainit. Mukha lang yan mainit, maaraw lang talaga. Hanggang alauna nga pala ako ng hapon tumambay dito sa aming likuran dahil ang sarap talaga ng pakiramdam ko dyan. Medyo hindi nga ako mapakali kasi nga gusto kong humilata. Nakakaantok din kasi talaga yung simoy ng hangin. Dagdagan mo pa yung tunog ng mga ibon. Sobrang nakakaantok siya. So anyway, by the way, highway. Sa mga nangyari or naganap nga sa aking pamilya na hindi maganda ay ang dami kong naisip at na-realize. Ang problema nga ay bigla-bigla na lang dumarating na para bang surprise. At sobrang ikli lang talaga din ng ating buhay dito sa mundo. Kaya kung may mga pagkakataon ay enjoy natin. Dahil hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa atin in the next day. Kung pwede nga mag-spend tayo ng time sa mga taong mahal natin sa buhay. At matuto rin tayong magpatawad sa pagkakamali ng iba. But for now, hindi ko masasabi kung mapapatawad ko yung gumawa nito sa kapatid ko. Maybe pag nahuli na siya at mabulok siya sa kulungan, baka. Ganito rin ba kayo? Yung bigla-bigla na lang may dumadating na problema at sunod-sunod ba? Feeling na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. At mapapatanong ka na lang talaga sa sanlibutan na bakit sa'yo pa nangyari ang ganito. At mapapatanong ka na lang din talaga kay Batahala. Bakit? Bakit ako? Saan ako nagkulang? Yung palagi ka naman nagpipray para sa kaligtasan ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng mga taong malalapit sa'yo. Pero bakit nangyari pa to? Pero sabi nga nila, everything's happen for a reason. Really? Does everything happen for a reason? What reason? Ako pa talaga yung tinanong mo, wala din akong alam. Tanungin mo kaya si Bathala, baka sakaling sagutin ka niya. Bibigyan mo pa kami ng iisipin, inaano ka ba, ha? Yan! Nagluluto na ako ng aking pansit. Igigisa ko lang yan, guys, with the bawang sibuyas. And then, ilalagay ko na itong aking green beans na ginayat. Eto sila, guys. Ayan. Super easy. Ay, nandiyan na pala, guys, yung asawa ko. Super dali lang na itong niluluto ko. And ako lang po kumakain ito kasi si David di po kumakain ng pansit. Hello! How are you today and tomorrow? How are you? And yesterday. Monday kasi, guys, kaya ito kauwi niya lang. Hello, honey! Are you making video? Yeah, it's green pancit. I'm making pancit, but I'm gonna make you dumplings, okay? We have dumplings for you. That's what you're gonna eat. Nilagay ko na yung aking cabbage. Bali, vegetarian pancit itong aking ginawa. Ilalagay na natin itong ating konting egg. At, yan, asin lang muna yung nilagay ko dito sa gulay. Para hindi maalat. Sinulutuin pa natin yung pancit. Ganyan lang, very easy and healthy. Charot. Yan. Ganun lang yung aking luto. Very simple. Ito naman, may hiniwa akong sibuyas. Gusto ko rin yung may sibuyas yung pancit. Haluin lang ulit natin siya para bongga na.
Pakulo lang ko ng water dahil wala tayong chicken broth. So, water lang yan. Tapos, nilagyan ko ng oyster. Tapos, lagay lang tayo paminta. Gusto ko maraming paminta para masarap. Guys, nakulo na ang ating tubig na pangpansit. Ayan. Lagyan din natin yan ng toyo. And dito naman, yung ating dumplings. Ayan, oh. Ito ay nabili ko nung linggo sa HEB. Ito ang gustong kainin ng David. Lutuin natin siya dito sa aking... Dito, yan. Ibuhos mo lang yan. O, ganon. Tapos, lutuin lang natin siya ng 20 minutes. Steam lang natin yan. And then, takpan. Ayan, ma-steam na yan siya. Ang bango. Gusto ko nang kumain. My gosh. Hindi na pala kailangan lagyan ng tuyo eh. Sakto lang pala yung nilagay ko. Antayin lang natin siya na mag-dry. And then, ilalagay na natin yung gulay. Guys, yan ang ating pansit. Luto na. Pwede na tayong kumain. Yan po ay vegetarian. Yan, malapit na rin po itong maluto. Oh, malapit na siyang maluto. Antay lang natin. Sasabayan ko na rin si David kumain.